Ang pangit, anong nangyari, bakit ganito, okay na nung version 2, bakit ginanon pa nila. Ayaw, kamusta kayo mga friends kong malulupet? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo ngayong mga oras na ito. Let's go! Sir, thank you po. Ay, sa'yo mga friends, bagong labas na balita. Naglabas si Yamaha Vietnam ng all new Sniper or Exciter 155, no? alam natin yan lahat ngayon. Updated na updated ang mga Yamaha friends natin dyan at ang mga Sniper fanatics natin dyan, no? So, iba't iba ang mga opinion na lumabas sa social media about dyan. Ang pangit. Ang pangit, anong nangyari, bakit ganito, okay na nung version 2, bakit ginanon pa nila. So yan yung mga common comments na nakababasa natin sa social media sa mga panahon na ito about sa bagong Sniper 155. So ano ba, pangit nga ba? Pangit nga ba siya? So, masasabi ko lang dyan, nandun pa tayo sa process of absorbing the information, no? So araw-araw ko siya tinitingnan, maya't maya tinitingnan ko yung mga video niya, yung mga lumabas niyang video. So masasabi ko na hindi tayo komportable sa ganung itsura, o somehow hindi tayo nagagandahan, ganon. Pero sa una lang yan eh. Dati hindi rin natin matanggap tong Sniper 155 eh. Kasi sabi ko pikit, ganon. Pikit daw, singkit, ganon. Dati ganon din naman dito eh sa Sniper 155 na luma, di ba? Nung galing pa siyang Sniper 150, ganon din. So hindi pa lang tayo sanay sa kanya itsura, at hindi pa rin naman natin sigurado kung lalabas yan dito sa Pilipinas. Kasi yung LC135 eh, ganda ng LC135, di ba? Pero hindi nilabas dito sa Pilipinas. Wala ako nakikitang LC135 dito sa Pilipinas. In terms of appearance, yun talaga kasi yung una mong makikita sa motor eh. Medyo hindi satisfied yung mga Sniper fans natin dyan eh. Pero ako, para sa akin, madali lang kasi yun eh, yung appearance. May mga lumalabas na aftermarket parts para sa mga ayaw mong parts, di ba? Kaya ito, Sniper na luma, nung nagkaroon ng facelift, meron din aftermarket na lumabas ng mga facelift na yan, di ba? So magagawa niya ng paraan natin mga Pilipino kung appearance lang din ang usapan. Kaso kung ano ka talaga, yung stock is good ka, at hindi mo nagustuhan yung itsura, baka hindi talaga siya para sa'yo. Pero ito matindi, may bali-balita na yung makina niya parang makina daw ng R15. Kasi nga binago yung gearing. Di ba dati yun nirereklamo natin sa Sniper, walang dulo, walang power yung 6-ta, na ang goal naman na ang goal naman ni Yamaha is mapatuloy, hindi naman mapatulin masyado yung motor. Ang goal ni Yamaha is mapatipid yung motor natin. So binago na, 48 teeth na yung ngipin niya sa likod.
Yun yung madalas nating ipinapalit sa ating sniper, sa gearing ng sniper natin, di ba? Kasi nga patay yung 6 gear sa 1446. Pero ako, masaya ako dito sa 1447. So ginawa na nilang 48. Kaya nagkaroon ng speculations ng karamihan na baka daw bore at compression ratio ay parang ano na siya, R15. Basta yung config ng makina ng ECU, yan mga yan. Ito pa, isa pa, may mga features na siyang bago. Siyempre dati meron naman na keyless, ABS, yan, may ganun na yung mga sniper nun. Pero yung bago ngayon is yung traction control. Meron ng traction control ang isang variant niya. Hindi ko lang sure kung lahat ng variant, pero ang alam ko kasi isang variant lang yung may traction control eh. So somehow, somewhat maganda yung ginawa nila sa makina niya. At isa pang matindi is nadagdagan ng 1 horsepower mga friend. From dating 7.4, parang di ko sure kung 18.2 or 18.5 ngayon yung bagong sniper. Pero isa rin yan sa mga pagdedebatehan ng mga maraming eksperto mga eksperto dito sa social media, no, na bakit mo pa kakailanganin bumili ng bago kung kaya namang iangat ng ganun gamit lamang ang remap, di ba? Yun ngayon ang pagdedebatehan. So bakit mo pa kailangan ng bagong motor na 18 horsepower kung yung sniper mo na luma eh kaya namang magpaabot hanggang 20 horsepower. Yun, kayang paabutin ng 20 horsepower gamit lamang ang programmable ECU at throttle body. So stock pa rin yung makina, papalitan mo lang throttle body at ECU, tapos ipapatune mo lang, kaya nang umabot ng 20 HP ang motor mo, di ba? Kung gifted ang motor mo. Pero kung hindi, siguro mga 1 HP lang din madadagdag. Halos same lang. Kaso nga lang, yung 18.2 HP niyang anong yan, ng bagong sniper na yan, pang matagalan yung tibay. Kasi factory settings yan eh, di ba? Yan na yung pinaka yun nga, yung pagkalabas ng factory yan na. So wala ka nang babaguhin, hindi mo na kailangan palakasin ang motor mo. Yan na yung 18.2 HP mo hanggang sa gustuhin mo na ulit magpalakas ng motor, ganyan. So sa pangmatagalan, the best yun yung company or company sealed or stock na 18.2 HP kaysa magpa-remap ka. Kasi gaya nyan, stock ang tambutso mo, ayaw mo na maingay na motor, so aasa ka dun sa stock na horsepower. Pero kung mahilig ka naman magkuting-ting ng motor mo, para sa akin sapat na to. Kasi itong motor ko nga nadagdagan ng 2 HP eh. So ano na yun, di ba? Yung company sealed na or factory sealed na horsepower ng Sniper 155 17.4 ay nadagdagan ng 2 HP. O magkano na yun? Di 19 na. Considering din na na ganun, bibili ka pa ba ng bago? Siguro kung ako, bibili rin akong bago. Hindi, maganda kasi din eh, marami ka ring pwedeng gawin. Pero yun nga, ang isa pa sa iniisip ko, nakakakita kasi ako ng Mini XX na eraser na may traction control. Hindi ko lang alam kung ma-activate yun, kung gagana yun dito sa mga walang stock settings na traction control. Pero malalaman din natin pag nag-upgrade ako ng ECU. Di pa nakapag-upgrade, nag-iipon pa ako ng pera eh. So yun, sa looks naman niya, medyo naninibago pa rin ako kung iisipin, no, sa araw-araw kong pagtingin sa kanya. Medyo nagbabago-bago rin naman ang tingin ko. Parang minsan maganda siya sa paningin, minsan hindi ganoon, di ba? So nakikita ko kasi sa kanya yung headlight niya, unang-una mukhang Raider na new breed. Diba?
Hindi, I'm sure hindi lang naman ako yung nakakakita nun doon eh, ng resemblance ng Raider na new breed, yung Gen 2. Tapos yung body naman niya para namang yun, Sniper 150 at 135 na pinagsama. Tapos yung tail light niya mukha siyang Aerox B2 na mukhang Winner X, di ba? Parang ewan ko, yung itsura niya ganun yun pag ano ko sa kanya, yung tingin ko sa kanya. Pero isa pa sa binago nila is yung tambutso pipe, yung stock pipe. So maganda naman yung itsura, kaso mukha siyang anong tawag, mukha siyang kamay ng Lego. Ganun yung, basta yung ganun yung tingin ko, yung braso ng Lego, parang ganun siya tingnan. Yun, di ba? Alam niyo naman yun, siguro may alam din naman kayo sa Lego eh, di ba? Ako may alam lang din ako sa Lego. So yun, kung akong tatanungin, siguro kung may pera ako at gusto ko ng bagong motor, siguro ADB pa rin ang bibiliin ko. Pero of course I'm a fan of Sniper, pero kung yun may extra ganyan, bibiliin ko pa rin yun. Pero sa ngayon wala naman akong pera, so no choice ako, ito muna motor ko. Parang hindi ko kayang ipagpalit itong motor ko dun sa bago. Yun yung ano ko, verdict ko. Pero as far as I know, maganda yung settings niya, maganda yung features niya. Yun lang talaga yung pinagkatalo, yung itsura niya na hindi tayo sanay. Kasi yun, wala eh, sobrang ganda kasi nung sinundan eh, di ba? So yun lang mga friends, yun lang naman yung opinion ko about doon. Konting information lang din. At yun lang. So maraming salamat kung umabot ka dito sa part ng video na to. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe or nakaka-follow, yun, gawin mo na. Yun, maraming salamat. Konting paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, yeah. Let's go.